ng katatagan. Napakasarap paglingkod, napakasarap. Sabi nga, hindi mo makukuha sa salapi ang lakas. Hindi mo makukuha sa anumang yaman ang kapayapaan. Pinupuri ko ang Ama sa kabila ng mga pinagdaraanan sa buhay. Di ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas. Ilang buwan na akong hindi nakakakain ng mga gulay. Puro malalambot lang dahil walang ngipin. At pagkatapos ay dumanas pa sa mga pagsubok na sadyang ang Ama lang, sa Kanya ka lang huhugot ng lakas. Siya lang. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, kung bakit ako nagpatuloy na maglingkod. Ako mismo, nakinabang. Sa dating buhay ko, napakagulo ng isip ko. Lagi akong may sakit. Lagi akong pina-check up. Kung saan ako nagpupunta, acupuncture, reflexology, albularyo. Tuwing Sabado, nandun ako sa reflexology. Hindi ako masiyahan doon. Pumupunta pa kami dyan sa parting ng Bulacan na yan. Kasama ko yung tatay ni kapatid na Cecil. Nagpapamassage kami. Na nang malaman ko sa Panginoon nang ako'y maglingkod, mabuti na lang pala. Hindi ako na-stroke. Salamat sa Panginoon. Dahil doon sa pagnanasa ko na mawala yung laging mabigat ang ulo ko, yung bato ko, yung masakit. Lahat po pala na yun, ang gabot ang Diyos. Dahil kahit kumikita ka, dahil kahit na may pera ka, nervyosa po ako noon. Kapag ginabi yung kabiyak ng puso ko, dahil nagde-drive, pag may nalaman akong mga balibalita, naku, kumakabog na yung dibdib ko. Bakit po? Sapagkat may pangyayari na sa buhay namin. Ang aking kabiyak ng puso po ay, ang anak ko pala ngayong pangalawa. Bago po kami dito, na disgrasya, namatay yung kanyang driver, pumasok sa Victory Liner, kabiyak ng puso ko, talagang pagmimisyonin pala ako ng Diyos. Sari-sari ang dinanas ko, nagka-toxic goiter ako, lahat-lahat. Kaya kumbaga may nervyos ako. Madali po akong pag-nervyos. Nagwa 160/100 ang presyon ko dati. Hindi na ako makagulapay. At nang magkaganito ako, nahihiwagaan ako sa Diyos, katulad ng batang ito. Hindi ko alam kung paano gumaling yan eh. Wala naman po akong alam sa mga gumagaling. Sa totoo lang, ako mismo nahihiwagaan kung paano gumagaling ang tao. Yan po ang totoo niyan. Hindi ako ang nagpapagaling. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ako ang nagpapagaling. Kaya takot ako sa Diyos. Takot na takot ako sa Diyos. Takot na takot akong magkasala. Isinuko ko yung sarili ko nung makita ko yung hiwaga ng Diyos. Kung papaano. Hindi nakikita. Kapag tinuran niya, may darating na pasyente anak, hindi nakakalakad. Ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito ang gawin mo. Itong batang ito, dinala ng magulang yan dito, doon sa sala namin, nakahiga lang doon yan. Sabi ko, naku, baka mamatay dito yan. Sa loob-loob ko lang. Subalit, ilang taong ka na ngayon? Ilang taon na siya? 21. Ilang buwan kayo sa ospital? Ay, ilang taon na siya ngayon? O, 21. O, 21. 3 taon. Aba, 18 years.
ang lamang, buhay ka pa. Buhay ang Diyos. Purihin ang Ama. Sakit sa puso. Kasi, ano po siya eh. Alam niyo ba yung Mongoloid? Yan po, ano. Pero, tingnan mo, ang bait niya, no? Ano ang pangalan niya? Ano? Nakikita niyo kami, tumatawa, nakakatawa, pero may pinagdaraanan. Yan ang hindi ko kayang ipaliwanag. Paano ako nakakatawa? Paano ako nakakapagsalita sa inyo ng ganito? Paano akong nakapagpapalakas ng loob sa inyo? Samantalang ako rin may pinagdaraanan. Sabi nga ng iba, Apo, pumayat ka. Eh okay lang, basta hindi pumapayat ang espiritu ko. Hindi humihina ang espiritu. Hindi humihina ang loob na binigay ng Diyos sa akin. Wala kayong alam sa pinagdaanan ko itong nakaraang linggo. Na kung wala ako sa Panginoon, siguro, yung sinasabing COVID na yan, di man ako nagka-COVID, patay na rin ako. Bakit? Sa sobrang nerbiyos. Sa sobrang takot. Mga inibig ko't minamahal. Kaya ako napapaliwanag na dakila ang Diyos. Kaya ako napapatotohan ng buhay ang Diyos. Katulad no isang araw, may tumawag sa akin. Nangungwarenta ang lagnat. Hindi gustong kumain dahil masusuka. Gusto i-confine na. Ayaw. Baka daw sabihin, COVID, di na siya makauwi. Buhay ang Diyos. Kanina, wala na siyang lagnat. Magaling na siya. Samantalang ako, ang daming tumatawag, kikibakahan. Diyos! Kaya pupubiglas ang puso ko na ipagsigawan siya. Kahit sabihin nilang baliw kami, kahit sabihin nilang sira ulo ako, marami na akong pinagdaanan mula pa ng simula pa. Wala namang katapusan hanggang ngayon eh. Ngunit tandaan ninyo, ang nakararamdam sa Panginoon, ang nakakakilala sa Panginoon, sasabihin nila, buhay ang Diyos! Hindi ko alam kung saan ako humuhugot. Ang alam ko sa Diyos. Hindi ko alam kung paano ako lumalakas. Ang alam ko sa Diyos. Hindi ko alam kung paano ko nakakayanan. Ang alam ko ang Diyos ang kakayanan ko. Yan lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Kaya, buhay na patuto ako. Pero hindi ko lahat ng tao ipipiliting maniwala sa akin. Buhay na patuto ako. Ang mga saksi, ang mga kasama ko sa tuwina, sa may pangyayari sa buhay ko, sa mga nagaganap sa buhay ko, sila yung saksi kung paano ang paglaban, kung paano ang pagtatagumpay. Kaya, hindi ko ipagpapalit ang sama ng loob, ang sumama ang loob, ang masaktan sa Diyos na mawawalay sa akin. Sapagkat siya lamang, siya yung lakas, siya yung tibay, siya yung kalakasan natin at buhay. Kaya kahit na umuulan, salamat sa inyong mga ilan-ilan. Salamat sa mga nanonood. Salamat sa mga nakikinabang. Kahit walang kabayaran, napakasarap maglingkod. Napakasarap mahalin ka ng kapwa mo. Napakasarap maparamdam sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Napakasarap magpakatotoo sa Panginoon. Napakasarap mga minamahal ko. Na sa dating buhay ko, isa rin akong matampuhin, maramdamin. Kapag mayroong nanggagalit sa akin, iniisip ko yan, dinidibdib ko yan. Kapag mayroong sama ng loob, iniisip ko yan, dinidibdib ko yan. Ngunit salamat sa Ama.
Maniwala kayo, siya yung liwanag. Siya yung magpapabago. Siya ang bagong buhay. Siya yung lakas. Wala ng iba. Ano silbi ng pera mo kung nanginginig ka sa takot? Ano silbi ng hawak mo kung hindi ka nakakatulog? Ngunit salamat sa Ama. Kahit na may pinagdaraanan, pinatutulog ka ng mahimbing. Inaalis niya lahat ng guni-guni. Inaalis niya lahat ang nagpapagulo. Sinisilid niya yung kanyang salita. Sinasabi niya, anak, lumaban ka. Anak, kasama mo ako. Paano niyo yung mararamdaman? Paano niyo yan makikinig, mapapakinggan? Kung wala kayo sa Panginoon, kung ang puso ninyo ay pangtaong damdamin, kung ang isip niyo ay pangtao at pangsanlibutan, hindi niyo ito makakamtan, hindi niyo ito mararamdaman, dahil hindi magpaparamdaman Diyos sa marurumiang isip, sa marurumiang puso. Pakatandaan ninyo, tao nananalangin, pinagpapala kahit masama. Ngunit iba ang damdamin mula sa Diyos. Iba ang damdamin mula sa Kanya. Hindi kayang ipaliwanag. Iba, pakatandaan nyo, iba ang damdamin galing sa Diyos. Hindi kayang liripin ang isipan. And then, anak, tandaan mo. Patuloy ka lang mangunyapit sa Ama. Patuloy mo lang. Yan ay pagdalisay sa'yo. Bilang lingkod ka. Huwag kang bibitaw. Mapagtatagumpayan mo yan. Manalig ka, magbabago rin ang anak mo. Manalig ka ang pagsasakripisyo mo bilang isang ina. Hindi ka bibiguin ng Ama. Habang dinadalisay ka sa pananampalataya mo, patapangin mo ang sarili mo. Alalahanin mo ang pinaglilingkuran mo'y Diyos na buhay. At makakapagtagumpay ka. Tandaan mo yan, anak. Ano ba kung ichismis ka? Ano ba kung siraan ka? Ang Diyos di kasi siraan. Ang Diyos hindi ka-chismis. Ang tao ganyan. Humahanap ng ichismis sa kapwa niya, ngunit yung sarili nila, hindi nila makita kung ano sila. At yan ang dapat. Walang makikipaglaban sa kabanalan, walang makikipagtotoo sa kabanalan, kung lahat ng tao ay damdaming tao, kung lahat ng tao isip tao. Kaya nga, inyong pakinggan ang mula sa Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dalang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises, tandaan ninyo, ang Diyos ay liwanag. Hindi ko na kayang ibalik sa inyo. Maniwala kayo sa hindi kung paano ang Diyos ay liwanag. Sa tuwing may pinagdaraanan ako, sinasabi ko lang ito, ibalik mo sa diwa ko kung paano mo ako kinausap. Kung paano ka nagpakita sa akin ng liwanag na pinuno mo liwanag ang kwarto ko. At kung paano mo ako iniyangat. Sa dalawang bisig mo, damagdam ako, laki ng mga palad mo. Ngunit sabihin man ako luka-luka, pinagpatuloy ko. Maraming pagsubok mula nung maglingkod ako. Tinanas kong mawalan, ang libakin pagtawanan, na bangkarote, etc., etc. Buhay si kapatid na Marisa sa buhay ko. Siyang saksi sa lahat ng nagaganap sa buhay ko.
Wala akong naging karamay, kundi ang Diyos at siya. At ang mga lagad kong nagmamahal sa akin na totoo. Hindi ko kinahiya. Hindi ko kinatakutan. Kahit anong sinabi nila sa akin. Nangawala ang sasakyan ko, nangawala ang babuyan ko, nawala lahat sa akin. Nilibak ako, pinagtawanan ako. Subalit, buhay ang Diyos. Magdadalawampung taon na ang gawain natin. Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng krisis. Hindi pandemya, hindi krisis sa Diyos. Damang-dama ko pag-ibig ng Ama sa mga nagmamahal sa akin, sa mga totoong tao na nagpaparamdam ng katotohanan at katapatan sa akin. Makipagtotoo kayo sa kapwa nyo. At ang katotohanan at katapatan, ibibigay ng Diyos sa inyo. Ganyan ang gumawa ng kabutihan. Ganyan ang sumunod sa Panginoon. Tulad ng Kristo. Walang kasalanan. Binigyang kasalanan. Walang magandang layunin, kundi ang iligtas ang tao. Walang sinabi, kundi puro kabanalan. Walang hinangad, kundi ang kalwalatian ng tao. Ngunit dumanas ng panlilibak, dumanas ng pangungutya, dumanas ng sirain, dumanas ng libakin. Ang mga lingkod na nagpapakatotoo, dumaranas ng ganito. Subalit, hindi namamatay ang pag-ibig nila sa puso nila dahil ang Diyos ang buhay sa puso nila. At ang laging hinihiling, mabuhay ka sa tuwina sa puso ko. Nang sa gayon hindi manaigang bilang tao ako. Mabuhay sa tuwina ang salita mo. Nang sa gayon hindi matangay ako bilang tao. At yan ang dapat niyong gawin, mga lagad. Sapagkat walang makikibaka sa kabanalan kung lahat ng tao ay matatangay ng damdaming tao. Kung lahat ng tao ang iisipin ay magpakayaman. Kung lahat ng tao ang iisipin ay karangyaan. Walang makikibaka sa kabanalan. Subalit, wala mang kayamanan. Wala mang kayamanan. Ang amang mayaman na nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal, hindi siya tumutugot para sa mga anak niyang naglilingkod. Hindi siya tutugot para ipagkita niyang matuwid, para mangibabaw ang liwanag, para maging ganap. Napakaraming pinagdaraanan. Walang alam ang tao. Wala. Ngunit ang amang saksi at nakakakita ng lahat ng pinagdaraanan. Bawat pagtatagumpay, siya ang may pagsusumigaw. Siya ang lakas at buhay. Mga minamahal ko, pakatandaan ninyo, si Moises walang ginawa kundi hanguin ng mga Israelita. Ngunit sinisi ng mga Israelita dahil sa pagkain. Mabuti pang hindi nyo muna kami inalis sa Ehipto. Doon kahit kami nahihirapan, nakakakain kami ng karne. Hinahango ng Kristo ang tao. Subalit sinisisi pa. Ganyan ang tao. Hindi nakakaunawa sa larangan ng kabanalan. Ngunit lahat ng nakakaramdam at nakakaunawa sa banal na aral at salita ng Ama, may konsensya, may damdamin na hindi makasasakit at mananakit ng damdamin ng kapwa-tao. Ang mga lingkod hindi mapagtanim ng sama ng loob. Ngunit tinatamnan ang sama ng loob. Ang mga lingkod hindi nag-iisip ng masama sa kapwa-tao. Ngunit pinag-iisipan ng masama ng kapwa-tao. Kaya, kung magbibilang tao ka at di espiritu ang pananaigin mo, susuko ka. Ngunit alalahanin ninyo ang ilang taon na ninyong pinagbatahan na nawa sa buong buhay nyo, makamit nyo na ang patuloy na pakikipagtotoo. Wala kayong sasandigan. Kahit na masalapi kayo, sa oras ng kagipitan,
pag-aagaw buhay. Ang ama lang, walang iba. Hindi kayo tutubusin ng pera nyo. Hindi kayo pagagalakin ng pera nyo. Ang ama, tutubusin kayo. Pagagalitin kayo. Palalakasin kayo. Sapagkat siya yung lakas nyo at katotohanan na buhay sa buhay nyo. Ang tao, kapag dumulog at pinagbigyan, ibinigay ang kahilingan, masaya. Habang pinagbibigyan ng tao, hindi naman susuko yan sa pagpapala. Hindi aayaw yan sa biyaya. Habang pinagbibigyan yan, sige lang ng sige yan. Ngunit, ang may katapatan sa puso, tinatanong sa Diyos, hindi pa ba kami nagiging malabis, Panginoon? Tama pa ba rin ginagawa ko na ito, Panginoon? Ayon pa ba sa ginagawa ko sa pananaw mo? Ayon pa ba ang ginagawa ko ito sa iyo? O nangangatwiran ako bilang tao? Yan ang tao. Dapat nagtatanong sa Diyos. Dapat tinatanong, naaayon pa ba sa iyo? Ang kalooban mo pa ba nag-ahari sa akin? Dapat tinatanong niyo ang Diyos. Hindi puro pag-iisip at damdamin niyo. May katwiran kayo bilang tao. Kaya tatanungin yung Panginoon, naaayon pa ba, Ama, sa kalooban mo ito? Kung hindi naaayon, huwag mong pahintulutan sapagkat masarap kang kapiling. Ikaw ang aking buhay at lakas. Kaya, mapapalad kayong may takot. May takot magkasala. Mag-isip ng masama sa kapwa. Humatol sa inyong kapwa. Humusga sa inyong kapwa. Bilang Apo Kunsi. Gusto kong maging sanghuwaran ako. Sa isang pamilya. Ang sabi ng Panginoon, paano mong mamahalin ang malayo sa'yo kung ang katabi mo ay di mo minamahal? Kaya una mong iparamdam sa kapitbahay mo ang pag-ibig mo. Ngunit kung hindi ka minamahal ng kapitbahay mo, wala ka ng kasalanan. Bago ka mangaral sa iba, aralan mo muna ang mga mahal sa buhay mo. Kapag naiaral mo na ang salita ko, wala ka ng kamalian, pagkukulang at kasalanan, kundi man sila makinig sa iyo. At yan ang patuloy kong ibig mithiing gawin, ang ilapit sa Ama. Ngunit sabi nga ng Panginoon, siya rin ay hindi niya nailapit ang mga lahi ni Maria at ni Jose dahil hindi siya naramdaman sa kanyang katapatan. Dahil hindi siya naunawaan sa kanyang ginagawa. Dahil ang tingin sa kanya ay nagmamagaling, nagmamayabang. Dahil ang tingin sa kanya ay nagbabanal-banalan. Kaya umalis ang Panginoon sa kanyang lahi. Nakita ninyo sa pagbasa, mababasa ninyo, hindi gumawa ng maraming himala sa kanyang sariling bayan. Bakit? Sapagkat tiningnan siya bilang tao. Sapagkat tinuring siyang tao. Ngunit ang may pandama na nakaramdam at nakakilala sa Ama, hindi tao ang pananaw sa kanya, kundi anak ng Diyos. At siya ng mga lingkod. Kaya dumaranas sila ng pagsubok na pasakit sa mga hindi nakakaramdam. Ngunit galak at ligaya sa mga nakakakilala sa Ama. Sapagkat pinag-iisa sila sa Espiritu niya. Ang wika nga, hindi mo na pananagutan kung nagawa mo nang para sa akin. Sapagkat wala na sa iyo ang pagkukulang. At yan ang mithiin ng gawain ito. At yan ang layunin ng gawain ito. Ang ipakilala
iparamdam at patotohanan ang Diyos sa may buhay. Sa gusto, sa ayaw, ang Ama ang nakakaalam. Ang mahalaga, mapapalad kayong mga lingkod na nagpapakatotoo, mapapalad kayong mga lingkod na nagpakatotoo, magalak kayo mga tagasunod na nagpakatotoo, magalak kayo tagasunod at lingkod na nagpapakatotoo, walang malilihim sa Ama, magpakailanman. Kaya nga, patuloy kayong magmahal, magbigay, nang naaayon sa kalooban ng Ama, hindi nang napipilitan at sapilitan, dahil walang silbi at walang kwenta ang gawang paimbabaw. Sapagkat ang Ama'y di malilinlang, magpakailanman. Mapanibughuin ang Ama, subalit hindi siya seloso, kundi siya ay mapagmahal at ang kanyang pag-ibig ay dalisay. Kaya't ang ibig niya, magmahal ang tao ng tunay at tapat mula sa puso, hindi sa nguso. Yan ang pawang katotohanan, mga inibig ko't minamahal. Kaya mapapalad kayo na bukas diwa, may pandama, may pagkilala, at totoo kayo sa Espiritu Santo. Kaya nga, lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanilang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh. Inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh o kay palad ni Moises. Palatandaan ng Ama'y liwanag. Ang Ama'y pagniningning ng liwanag. Kaya't walang madidimla ng isipan kung siyang nasa isip at damdamin ni numan. Papatayin ang damdaming tao, bubuhayin ang damdaming espiritu, upang ang damdaming ito ang maghari at manguna at makilalang buhay ang Ama. Mula kay Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa niya ay humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yaon. Yan ang mga nabuksan. Yan ang mga nakakilala sa Ama. Hindi nila pinahalagahan ang anumang mayroon sila, sapagkat hindi na nila maisip na pangunahin niyaon, kundi ang Amang tinanggap nila na masigit sa bagay, na masigit sa yaman, sapagkat siya ang kayamanan ng buhay. Kayamanan, hindi kayang palitan ng anuman. Payayamanin ka sa pagmamahal. Payayamanin ka sa kapayapaan. Payayamanin ka sa panatagalan. Patatapangin ka upang sa iyong mga pakikibaka magtagumpay ka. Anak na kumikilala, dumadama sa Kanya. Pakatandaan ninyo, mapapalad ang mga nagsisilbing daan na tanglaw ng kapwa nila kaysa nagbibigay, hidwaan, alitan, at bilin ng buhay. Pagarian kayo. Nek karamenya hanang
Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. O kay sarap na magmahal, sa puso'y nararamdaman. Pag-ibig mo amang mahal, ang patuloy na nabubuhay. O kay sarap sa piling ng iyong espiritu, upang bubukas sa diwa, makaunawa. Ikaw ang siyang ligaya ng buhay, ikaw ang siyang kalasan, ikaw ang siyang lakas at tibay ng bawat nilalang. Kaya't sa'yo nararapat kumilala na tuwiran, upang ang isip damdamin mabagong lubusan. O kay sarap mong magmahal, o amang mapagkalinga, o kay sarap paglingkuran ka, natapat sa damdamin. O kay sarap damhin ang paglingap mong mainam, o kay sarap sa iyo, pagkat ikaw ang siyang lakas, luwalhati kakamtan, pagkat ikaw ang tagumpay ng sinuman. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Tandaan ninyo, kapag binabagabag ka na ng damdamin mo, walang silbi lahat ang bitamina, gamot at yaman. Subalit, ano man ang pinagdaraanan mo, kung ang kapayapaan ng isip at kalooban ay panatag, para kang tumama ng limpak-limpak na salapi ang hawak. Buhay ba, Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga inibig ko't minamahal, tanging Ama lamang ang liwanag ng buhay. Tayo na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Trina. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Ama, mahabag ka na at maawa. Pagalingin mo ang mga tao nang dahil sa ulan-araw, sa pangit na panahon na niloob mo upang palatanda at patotoo. Anong magagawa ng tao kung ibig mong paulanin ng paulanin? Anong magagawa ng tao kung ibig mong magkaroon ng salot? Hingi sila ng hingi ng grasya, ngunit ayaw nilang magpatawad, ayaw nilang magbigay lugod sa iyo. Ama, patawarin mo sila. Patawarin mo sa isip at damdaming pang tao at pang sanlibutang ibig. Hindi nila nalalasap ang hirap ng kanilang kapwa. Hindi nila nararamdaman ang sakit ng mahihirap. Ngunit ika'y damang-dama mo, Ama. Kaya mahabag ka at maawa. Bigyan mong pagkakataong lumigaya ang mga anak mong aba.
Bigyan mong pagkakataong magbago ang mga nasa kadiliman. Bigyan mong pagkakataong magbago ang mga naliligaw na landas. Maawa ka, Ama. Bigyan mo ng paraan ng mga nangangasiwa ay maging ganap na. Magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao at takot sa iyo. Sa unang tipan, lahat ng kumalaban sa iyo na pinirang nilang hari, pinarusahan mo, Ama. Nahirapan ang mga bayan, nasaktan ang mga hindi dapat mga saktan, ngunit tinapos mo yaon, Ama. Binigyan mo ng pagkakataong ibangon. At ngayon ay gayon din, Ama. Ibabangon mo rin, ititindig mo ang lahat ng bansa na ibig mo. Nakikilala sa iyo at makakakilala sa iyo. Mahabag ka't maawa sa mga walang muwang na bata. Bigyan mo pagkakataong sumayat lumigaya ang buhay ng mahihirap. Mahabag ka't maawa sa kanilang kahirapan, matutunang kanilang kilalanin at damhin. Magkaroon sila ng liwanag ng isip na manalig at manampalataya sa iyo. Tanglawan mo't buksan ang kanilang pangunawa, ang mga maduwag, patapangin mo, Ama, sa buhay. Ang mga naduduwag sa buhay, patapangin mo. Ikaw ang tapang, ikaw ang sigla, ikaw ang ligaya. Maawa ka't mahabag, makalaban sila sa buhay nila, Ama. Tulungan mo sila. Ibangon mo sila, Ama. Itindig mo sila, Ama. Tanglawan mo sila, Ama. Mahabag ka sa kanila. Kaawaan mo na ang sanlibutan. Pagarian mong tuwiran. Makaunawa ng lubusan. Magkaroon ng magandang samahan ang mga nangangasiwa. Magkaroon ng awat habag sa kanilang kapwa. Magkaroon ng tunay na pagmamalasakit. Magkaroon takot sa iyo, Ama, upang patuloy na dumami ang magpaparangal at sa iyo'y mag-aalay ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Trina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Pag-isahin mo ang mga lingkod mo na may takot sa iyo. Magkaisa sila sa pag-aakay at pagbibigay liwanag sa kapwa-tao. Magkasundo-sundo at magkaisa sa layuning mabuti. At patuloy na ikaw ang manguna at maghari sa bawat isa. Huwag ang kayabangan at kapalaluan, ang kagalingan at galing ng bilang katauhan, kundi ang mula sa iyo, karunungan at kaalaman na kababaan ng loob, ang siyang manguna at maghari upang patuloy na makapag-alay sa iyo ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Trina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama sadyang kay dakila niya, kaya't sa pamamagitan bilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo, may galak sa puso nyo. Kapayapaan sa inyong lahat, mga mahal. Ipanalangin ng buong sanlibutan. Napakaraming may sakit, mga minamahal ko. Nawa makaulagpos
at magkaroon ng kalusugan. Magsigaling silang lahat.